Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Focus. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas na sulfur dioxide ngayong taon. Patuloy na monitoring ng mga OFW sa Israel tiniyak ng gobyerno. Mga paalala sa darating na undas inilabas na. PBBM idineklarang non-working day ang araw ng BSKE election. Buwis sa mental health medicines balak tanggalin. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa maugong na balita ngayong linggo, nag-abiso ang PHIVOLCS na tumaas at patuloy ang degassing activity ng Bulkang Taal kung saan may kabuuang 9,762 toneladang volcanic sulfur dioxide o SO2 ang naitala nitong Huwebes, ika-12 ng Oktubre. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang pinakamataas na naitalang SO2 emission mula sa Taal para sa taon. Bagamat nakitaan ng pagtaas ng aktibidad, walang naobserbahang volcanic smog o VOG sa Taal Caldera sa parehong araw. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ang mga residente na naninirahan malapit sa bulkan habang nananatili sa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal. Kaugnay pang balita, wala pang indikasyong maibaba ang Alert Level 3 status ng Bulkang Mayon dahil sa patuloy nitong aktibidad ayon sa PHIVOLCS. Ayon kay resident volcanologist Paul Alanis, hanggat nananatiling higit sa normal ang bilang ng pyroclastic density currents, volcanic earthquakes, rockfall events at sulfur dioxide emissions ng Mayon, mananatili ang status ng Alert Level 3 ng bulkan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin pinahihintulutan ang pagpasok sa danger zone ng bulkan, gayon din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang himpapawid sa ibabaw ng bulkan. Isa pang maugong na balita sa patuloy na tensyon sa pagitan ng sandatahang lakas ng Israel laban sa mga militanteng grupo ng Hamas, siniguro ng gobyerno ang patuloy na pag-monitor sa mga OFW. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tiniyak ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. sa isang press briefing sa Malacanang na patuloy ang pagmonitor nito sa mga OFW na maaaring maapektuhan ng sigalot sa pagitan ng puwersa ng Israel laban sa Hamas militant groups. Aniya, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga otoridad sa Israel upang malocate ang mga OFW na apektado ng Israel-Hamas conflict. Dagdag pa ni Lailo, sa kabila ng mga naglipa ng pambobomba at mga nakakabahalang mga litrato sa balita, iilan lamang umano ang apektado ng tensyon, partikular sa Gaza City at mga karatig bayan nito. Humingi naman ng paumanhin si Lailo dahil sa hindi agarang pagbibigay assistance sa mga biktima dahil sa restrictions na itinakda ng pamahalaan ng Israel, ngunit handa umano ang protocols nito kung may Pilipino mang magnanais mag-evacuate sa Israel. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, bahagyang tumaas ang presyo ng itlog bagamat nananatiling stable ang supply nito na 36 na milyon kada araw. Sa kasalukuyang tala, nasa 6 at 70 sentimo hanggang 9 na piso ang presyo ng itlog kada piraso. Depensa ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, bagamat may naitalang pagtaas ay hindi na nito inaasahan pa ang pagtaas na higit rito. Anya, kalimitan lamang itong tumataas sa tuwing pasukan at Pasko. Buhat ng kaguluhan, bunsod ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Hamas, nagbabadya rin ang posibleng epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Tunghayan ng ulat ni Princess Castro. Mahigpit na binabantayan ngayon ng gobyerno ang posibleng pagtaas ng presyo ng langis buhat ng kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas.
Paliwanag ni Bruce Tolentino, kinatawa ng Monetary Board, na anumang intensification ng tensyon sa Middle East ay maaaring magresulta ng pagtaas ng presyo ng langis. Dahil dito, nakaantabay ang ahensya hinggil sa pandaigdigang sigalot sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, nagbigay rin ng pahayag si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ukol dito. Sinabi nito na ang epekto ng tensyon sa Israel sa presyo ng langis sa ngayon ay hindi pa mararamdaman, ngunit ito ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang paglago. Sa madaling salita, wala pa itong epekto sa halaga ng piso at pag-akyat sa presyo ng langis. Samantala, kung sakaling tumaas ang pangdaigdigang presyo ng krudo, maapektuhan ang presyo ng petrolyo at magiging daan sa pagtaas ng inflation sa bansa. Matatandaan kamakailan na nagkaroon ng higit 2 pisong rollback sa mga produktong petrolyo na lubos na ikinatuwa ng ilang mga tsuper kung saan ito ay itinuturing nilang malaking tulong sa kanilang kita sa pamamasada. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ilang araw bago ang nalalapit na undas, inaasahan ng pagtaas ng presyo ng mga bulaklak, partikular sa Dangwa na kilalang pakyawan ng mga bulaklak tuwing holiday season. Tinitingnang dahilan ang mga nagdaang bagyo na tumama sa bansa na nakaapekto sa pagkawasak ng taniman ng mga bulaklak. Kasalukuyang ibinebenta ang mga ready-made na flower arrangements sa halagang 100 hanggang 400. Kaugnay nito, pinapayuhan ng mga flower shop owner ang publiko na magsimula na umanong mamili ng mga bulaklak sa ika-27 hanggang ika-28 ng Oktubre bago pa man ang pagtaas ng demand ng bulaklak sa araw ng undas. Sa kaugnay pang balita, nagbigay na ng mga paalala ang pamunuan ng Manila North Cemetery para sa mga nagbabalak dumalaw sa sementeryo ngayong paparating na undas. Pahihintulutan ng paglilinis, pagpipintura at renovation sa mga puntod hanggang ika-25 ng Oktubre. Inilabas rin ng pamunuan ng sementeryo ang mga ipinagbabawal rito tulad ng mga nakalalasing na inumin, flammable materials, matutulis na kasangkapan, firearms, videoke at anumang maingay na bagay gamit sa pagsusugal, mga alagang hayop at mga nagtitinda. Bukas ang main gate ng sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, simula ika-30 ng Oktubre hanggang ika-3 ng Nobyembre. Susunod sa News Force. Pangambang brownout sa BSKE pinaghahandaan na. Banta ng ASF nagresulta ng price freeze sa San Fernando, Romblon. Pagdating ni Mrs. Botswana 2023, mainit na tinanggap ni Consul General Philip Chen. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ika-30 ng Oktubre na araw ng botohan ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE bilang non-working day. Ito ay upang mabigyan ang mga Pilipino ng pagkakataon na makaboto sa naturang eleksyon. Ang deklarasyong ito ay sa ilalim ng Proclamation No. 359 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Karagdagang BSKE update, bukod sa mga balota, inihahanda na rin ang pagde-deploy ng 300 na generator sets upang maiwasan ang pinangangambahang power interruptions sa darating na BSKE. Higit pa rito, may nakahanda rin ang Manila Electric Company o mas kilalang Meralco na 800 na floodlights na madaling i-deploy sakaling magkaroon ng aberya sa kuryente
lalo na sa mga polling places. Tinitiyak ng Meralco ang kahandaan ng kanilang mga tauhan na inaasahang nakaalerto 24 oras sa darating na halalan upang tumugon sa serbisyo ng kuryente. Bilang karagdagan, hindi bababa sa 1,135 katao ang arestado dahil sa paglabag sa ipinapatupad na BSKE gun ban sa bansa. 1,088 rito ay tinukoy na mga sibilyan, 16 na mga sekyu, habang ang iba naman ay tauhan ng militar at alagad ng batas. Buhat ng ipataw ang gun ban nitong Agosto, iniulat ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na mayroon ng 3,205 mga armas ang nakumpiska at isinuko ng mga may-ari alinsunod sa batas. Magandang balita, upang mas maging abot kaya ang mga gamot para sa mental health condition, ipinapanukala sa Kongreso ang pagtatanggal ng value-added tax para rito. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Inihain ni ang probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos ang panukalang batas na layong amyendahan ang National Internal Revenue Code. Ang panukalang batas na ito ay ang House Bill No. 9156 o Mental Health Medicines VAT Exemption Act, kung saan simula sa unang araw ng Enero sa susunod na taon ay isasama na sa mga gamot na exempted sa value-added tax o VAT ang mga gamot para sa mental health conditions. Ayon kay De Los Santos, ang pag-exempt ng VAT ay makatutulong sa pagpapabuti ng umiiral na batas sa ilalim ng Republic Act No. 11036 o ang Mental Health Act. Dagdag pa nito, kadalasan ay nagiging pasanin ng mga pasyente ang indirect tax na ito sa kanilang gastusing medikal. Kaugnay nito ay aatasan naman ng Department of Health o DOH na maglabas ng listahan ng naturang mga gamot na may sasama sa exemption. Sa kabilang banda, kung sakaling ito ay maaprubahan, magiging malaking tulong ito sa publiko upang matulungan ang mga pasyenteng hindi kayang tustusan ang ganitong gamutan. Sa pagtatapos, sinabi rin ni De Los Santos na importante ang tiyakin ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan, partikular na ang kalusugang kaisipan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang magandang balita para naman sa mga commuters, muli nang magbabalik ang libreng sakay na programa ng gobyerno kung saan hindi lamang sa mga bus, kundi pati na rin sa mga jeep. Alamin ang buong detalye mula kay Daniza Lopez. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang muling pagbabalik ng libreng sakay na programa ng gobyerno bilang maagang pamasko sa mga commuters. Ayon sa kanya, mag-uumpisa umano ito sa Metro Manila na siyang prioridad at sa mga EDSA bus carousel. Kasalukuyan namang inaantay na ng LTFRB ang 1.3 billion pesos mula sa Department of Transportation o DOTR na siyang inaprubahan na ng Department of Budget and Management. Inihayag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadez III na ang paglabas ng pondo para rito ay nakatakda ngayong buwan ng Oktubre dahil nais ng ahensya na simulan ito sa buwan ng Nobyembre. Dagdag pa niya, kabilang na ang mga jeep ngayong taon para sa libreng sakay. Ang libreng sakay ay mula Nobyembre hanggang katapusan ng taon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, matapos ang trahedyang naganap sa Bajo de Masinloc, nanawagan ng mga pamilya ng mga nasawing biktima para sa hustisya. Narito ang balita, hatid ni Jade Buhoy. Matapos ang trahedyang naganap sa Bajo de Masinloc noong 2 ng Oktubre, nanawagan ng hustisya ang mga naiwang pamilya ng mga nasawi sa nasabing pangyayari. Bahagi sa pahayag ng mga pamilya, labis nilang pinag-aalala kung ano ang kanilang mapagkukunan ng kabuhayan at paano masusuportahan ang pangangailangan ng kani-kanyang mga anak. Ang mga pamilya ni na Benedicto Olandria, Dexter Lodencia at Romeo Mexico Jr. ay kasalukuyang inaalalayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang mapagpatuloy ang hanap buhay at mabigyang sapat na pangangailangan ang mga ito.
Bukod sa mga agarang tulong, namahagi rin ang BFAR ng 62 talampakan na fiberglass fishing boat sa Subic, pati na rin ang post-harvest training at equipment bilang bahagi ng livelihood packages. Ayon kay BFAR Director Demosthenes Escoto, malalim ang kanilang respeto sa mga mangingisda ng bansa kung kaya't patuloy nilang ipaglalaban ang hustisya para sa mga ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Itinalaga na ang price freeze sa mga merkado sa bayan ng San Fernando sa Romblon matapos ang banta ng ASF na nagresulta sa pagkamatay ng mga baboy sa bayan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matapos ideklara bilang state of calamity ang sangguniang bayan ng San Fernando, Romblon, dala ng African Swine Fever o ASF, ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa ang price freeze sa mga merkado ng bayan. Sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act o RA 7581 o ang tinatawag na Price Act, ang pagpapatupad nito ay nagtatagal lamang sa 60 araw at hindi na dapat pa lumagpas dito. Kabilang sa price freeze ang mga pagkaing canned fish, processed milk, coffee, tinapay, instant noodles at mga inuming tubig na nasa bote. Napabilang din ang mga produktong galing sa dagat, detergent soap, kandila at iodized salt. Maaari namang mapatawa ng pagkakakulong ang sinumang sumuway sa batas na ito at multa na nagkakahalagang 5,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sa pagdating ng Mrs. Botswana 2023 sa bansa, mainit na tinanggap at binati ni Consul General Philip Chen si Queen Portia Mokatong bilang ikapitong Mrs. Botswana. Si Queen Portia at Mrs. Botswana Director Kalalelo Noli Lesetedi ay bumisita sa opisina ni Conjen Chen at nakapanayam din sa Face the Nation ng One Media Network. Itinanghal si Queen Portia bilang Mrs. Top Africa at kasapi sa Mrs. Universe Top 25 na naganap sa Newport Performing Arts Theater, Pasay City, Manila. Bukod dito, nasungkit niya rin ang kategoryang Best Native National Costume na nagpakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang kultura at bansa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas na sulfur dioxide ngayong taon. Patuloy na monitoring ng mga OFW sa Israel tiniyak ng gobyerno. Mga paalala sa darating na undas inilabas na. PBBM idineklarang non-working day ang araw ng BSKE election. Buwis sa mental health medicines, balak tanggalin. Libreng sakay na programa ng gobyerno muling magbabalik. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.